Napakahalaga ang araw na ito dahil ito ang pinakarurok ng ating pagkakristyano. Paano na lang kung hindi nabuhay si Jesus? Parang walang silbi ang pagiging kristyano natin. Maalala ko yung kwento ng dalawang kambal. Nasa sinapupunan pa sila ng kanyang nanay. Sabi ng unang kambal, sabi niya, "Tol, naniniwala ka ba sa life after birth? Naniniwala ka ba sa buhay after ng pagkasilang?" Sabi ng pangalawa, "Ano naman yun?" Sabi ng una, yun daw, pag lumabas daw tayo sa sinapupunan, ay mamimit daw natin yung ating nanay at maganda raw sa labas. Sabi, maniwala ako. Sabi niya, "At sino naman ang nanay na sinasabi mo?" "Ang nanay na sinasabi ko ay, ito yung kung nasaan tayo ngayon." Sabi niya, "Ayaw ko nang lumabas," sabi nung pangalawa. "Dahil ang ganda ng buhay natin dito. Hindi tayo nagugutom. Ang ganda ng lugar natin. Tayo lang, dalawa." Kaya lang, sabi ng una, wala tayong magagawa dahil kailangan lumabas tayo. Dumating yung panahon na kailangan lumabas na sila. Dahil ito yung nature, ito yung dapat mangyari sa atin. Lumabas yung una. At nakita ng una na ang ganda nga sa labas, naghihintay yung kanilang nanay na nakangiti at tuwan-tuwa at mahal na mahal sila, at yung buhay niya ay yung naranasan niya ay ibang-iba. Kaya yung pangalawa ay nalungkot dahil wala na siyang kasama. At nung wala din siyang magawa, lumabas din siya. At naramdaman din niya yung naramdaman ng una. Hanggang yun nga, natuwa sila, ganyan, ang sarap ng buhay pala sa labas, ng sinapupunan, lahat ng gusto mo ay nasusunod, lahat ng gagawin mo ay nangyayari, ganyan. Hanggang sila ay tumanda na. Sabi ng muna ulit, pag naniniwala ka ba sa life after death? Sabi ng pangalawa ulit, wala, hindi ako naniniwala, walang buhay pagkatapos. Meron daw. Ganun lang yan nangyari. Namatay silang dalawa at nakita nila na there is life after death, na mas maganda pala, mas magandang uli, na yung hindi nila inasahan, mas maganda yung lugar na pupuntahan nila dahil doon mismo makikita nila ang Diyos. Nakita nila ang Diyos at tuwan-tuwa sila. Itong kwentong ito ay isang talinghaga ng isang author ng libro, si Norman Vincent Peale, kung nagbabasa kayo. Yung isang paborito ang author ng positive thinking book. Yung kwento na ito ay life after death. Dito natin makikita na ang buhay natin ay hindi nagtatapos sa lupa. Mas maganda yung pupuntahan natin. Kaya nga lagi kong sinasabi na dapat tayo ay nagkakaisa, na iisang ating goal. Ano yung goal na natin? See you in heaven. Yung iba sa atin takot eh. Pag sinabing see you in heaven, ayaw nang makinig o natatakot na. Pero dapat bawat isa sa atin, ito yung goal natin. Magkita-kita sa langit, walang iwanan. Alangan naman na nandun kayo lahat sa langit, nasa ibaba ako, nasa hell ako. Kaya kailangan ko ang dasal ninyo para ako ay makarating din sa langit. At ganun din ang aking gagawin. Bawat isa sa inyo, ang aking panalangin ay makasama ko kayo sa langit. Sana, pagdating ng panahon, nawa, tayo ay magkakasama sa langit. Ito yung goal natin. Dito sa Ebanghelyo natin, ipinakita ni Jesus na mayroong buhay after death. Kasi ang iniisip natin, pag tayo namatay, wala na. Diba? Pag ikaw ay, diba, pag namatay ang tao, pag nagbibigay na ng eulogy, yung huling paalam, yung bang sinasabi na kung gaano ka kabuti, gaano ka kahalaga, anong ginawa mong mabuti, ganyan. Pero ang kinekwento lang nila ay yung buhay mo bago ka namatay, hanggang kamatayan lang. Wala na silang kwento after death, pagkatapos tayong mamatay. Yan ibig sabihin, nang si Jesus ay hindi
Hindi siya tumigil doon sa kamatayan. Itinuloy niya. Kaya nga, after death niya, nabuhay siya para sabihin sa atin na pagka tayo'y namatay, meron tayong ikwekwento pa, meron pa tayong kwento. Ano yung magagawa pa natin? Ito yung buhay natin after death. Kaya maraming mga himala, maraming mga nangyayaring maganda pa kung patuloy tayong gumawa ng kabutihan. Ang resurrection ay isang regalo sa atin ng Diyos. Sabi ko nga, ito yung pinakarurok, pinakamataas na parte ng ating pananampalataya. Na ang demonyo ay natalo. 'Di ba? Yung pagkabuhay ni Jesus ay kinuha niya yung lahat ng kasalanan natin at tinalo niya ang kamatayan. Kaya ang kalaban ay talong-talo. Wala siyang nagawa kay Jesus. Nung isang araw, nung Biyernes, kaming mag-asawa ay nakahiga sa may sopa sa bahay, dito sa bahay. Nakasalampak kami. Kasi Good Friday, hindi kami pumasok. Kaming dalawa lang, nagkatabi lang sa isang sopa. Magkayakap. Pero nanonood kami nung Passion of Christ. Ganda nga nung habang kami nanonood, nagkikwentuhan din kami kung ganun pala yung ginawa sa kanya, ganyan pala. So, daman-daman namin yung hirap, kaya pareho kami tumutuloy yung luha namin habang pinapanood yung Passion of Christ. And then, nung natapos yung movie, parang tahimik ang buhay. Parang, ano nangyari? Ano nang susunod? Ano nang gagawin natin? May misa ba? Wala. Ganyan. So, ganun ang naranasan ng mga alagad. Pagkatapos mamatay si Jesus, parang wala na. Anong nangyari? Nagkaroon ng confusion, nagkaroon ng takot, nagkaroon ng pangamba. Yun yung Friday hanggang Sabado Gloria. Kaya black Saturday, kung ano man yung sinasabi nila, black talaga, wala, tahimik, di ba? Pero biglang yung ebanghelyo ngayon ipinakita na buhay ang Diyos. Kaya tayo tuwan-tuwa dahil hindi pala hanggang kamatayan ang tinitignan natin. Nabuhay ang Diyos at ipinakita niya lahat tayo ay may pag-asa. So ang resurrection is binibigyan tayo ng pag-asa ng Diyos na hindi tayo dapat nagtatapos sa kamatayan. Dito sa ebanghelyo natin, kung nakinig kayo, yung unang verse ay madilim-dilim pa. Sabi nga na si Maria Magdalena ay pumunta doon sa libingan. Early in the first day of the week, while it was still dark, sabi nga, Mary Magdalene went to the tomb. Alam mo, si Mary Magdalene ay siya yung kasama ni Mary nung namatay si Jesus. Talagang mahal na mahal niya si Jesus. Kaya pag kita mo yung kanyang pagmamahal ay hindi pa, madilim pa, pinuntahan na niya ang kanyang Diyos para muli i-anoint, para linisan, para maituloy kung paano niya alagaan kahit patay na si Jesus. Ang matutunan ko dito ay, even when it's dark, God is already moving. Na parang sinasabi na kahit ang dilim ng buhay natin, kahit kung minsan hindi natin maintindihan ang mga nangyayari sa buhay natin, pero alalahanin natin, before the sun rise up, nag-resurrect na ang Diyos. Gumagawa na siya. Hindi pa natin alam, madilim pa. God had already moved. Minsan nga, di ba, kung minsan may mga pagkakataon sa buhay natin na nasa dark situation tayo. Yung bang hindi mo alam kung anong gagawin mo sa problema mo. Confused ka. Burnout ka na. Di ba? Kaya ng dalawang nag-share kanina, di ba? Nervyos na sila, natatakot na. Kung anong gagawin. Kaya lang, kahit na may takot, kahit na may kadiliman, dapat pala, ang lesson dito ay, sa mga ganung sitwasyon na madilim, gumagalaw na ang Diyos. God is moving. Kaya wag tayong mawalan ng pag-asa. Isipin natin lagi na merong ginagawa ang Diyos kahit na madilim. Anong gawin lang natin?
hanapin ang Diyos. Imbis na tayo magmukmok, imbis na tayo ay mag-isip ng kung ano-anong takot, dapat isipin natin lagi, merong ginagawa ang Diyos. Malala ko nung COVID, ito lagi kong sinishare. Nung COVID, bago nag-COVID, ang ganda-ganda ng trabaho ko, ang maayos na maayos, ganyan. Biglang nag-COVID, bigla kaming tinanggal. Sa panahon na yon, dapat malito ako, dapat natakot ako. Inaamin ko, meron din, konti. Kaya lang, inaalala ko lagi yung mga naririnig ko na mga sermon ng mga pare, mga sinasabi ng mga speaker natin, na kahit madilim, kahit may problema, ang Diyos ay kasama natin. Kaya hindi ako nawalan ng pag-asa. Sabi ko, merong ginagawa ang Diyos eh. Meron siyang gustong ituro sa akin sa amin eh. Kaya nung time ng COVID, kung maalala nyo, wala tayong ginawa kundi naka-online, nagsusum o nag-praise and worship. Ang daming humingi ng mga talks noon, mga prayer meeting. Brad, pwede ka ba dito? Brad, pwede. Ako na may busy. Biruin mo, wala akong trabaho pero binisi ako ni Lord saan? Sa mga praise and worship, sa mga prayer meeting, sa Zoom. Sa totoo lang, kami dito sa California, kami ni Brother George, kami yung unang nag-Zoom ng prayer meeting. Tapos, nagsunuran na sa main. Tapos, nagdumami na ang prayer meeting natin. So, ibig sabihin, kahit na madilim, hindi natin maintindihan ang nangyayari sa buhay natin. Isipin natin lagi na mayroong ginagawan Diyos. May ginagawan Diyos. Kahit na tahimik, kahit na yung bang hindi mo, feeling mo ay hindi pa okay, maniwala tayo sa Diyos, meron siyang ginagawa. Kaya ang pagdasal natin, kung mayroon kang pinagdadaanan ngayon na pagsubok sa buhay, isipin mo lang, may ginagawa ang Diyos. Huwag kang malungkot. Huwag kang mawalan ng pag-asa. Pag hindi mo maintindihan, madilim, hindi mo alam, hindi mo nakita kung may liwanag, isipin mo lagi, may ginagawa ang Diyos. Ako lagi sinasabi ko, damaran ako sa proseso. This is just a process for a greater glory. Kita mo, madilim na pumunta si Mary. Madilim, hindi niya maintindihan, confused siya dahil yun nga, umiiyak siya dahil namatay si Jesus, bagsak siya, natatakot siya. Pero nung ginawa niya, pinuntahan niya si Jesus. Hinanap niya si Jesus. Ganun din ang dapat gawin natin. Pag tayo ay nasa kadiliman, hanapin natin ang Diyos. Magtiwala sa Diyos. Dahil siguradong meron siyang ipiniprepare para sa iyo, meron siyang ginagawa. Yeah? Pangalawa, na natutunan ko dito sa ating ebanghelyo, God can handle our urgent or messy seeking. Kahit na magulo yung paghahanap natin. Kung maalala nyo sa kwento, so nung pumunta si Mary Magdalene, nakita niya na bukas na yung kuweba. Nakabukas na. Kaya nagtatakbo siya pabalik kay Pedro at kay Juan. Sabi niya, nakabukas na yung pinto ng kuweba, ng libingan. May kumuha at hindi ko alam kung saan inilipat. Anong ginawa ni Pedro at Juan? Tumakbo sila. Tumakbo. Hindi na sila nag-ayos. Wala na silang time siguro maghilamos, mag-toothbrush, wala na. Kung anong itsura nila, tumakbo agad. So, di ba ganun din tayo kung minsan pag may emergency? Di natin iniisip kung mag-make up ka pa ba kung emergency. Hindi na. Baka minsan nga naka-pajama ka lang dahil may emergency nga eh. So, ibig sabihin, kahit na anong itsura natin, kahit na confused tayo, kahit na takot tayo, kahit na desperado tayo, ang gagawin lang natin ay isipin natin, God can handle yung mga problema at kung anuman ang itsura natin, anuman
yung honest na ilalapit natin sa Diyos, tatanggapin ni Lord. Kahit anong prayer mo, hindi na importante kung maayos yung prayer mo o kailangan perfecto yung prayer mo. Hindi na kailangan ng perfect theology. He welcomes urgency. Kahit yung hindi pa tawag dito yung raw emotion pa. Kahit nagalit ka, kahit na yung confused ka. Basta sabihin mo lang kay Lord kung ano ka. Ano yung nararamdaman mo, tatanggapin niya. Tatanggapin niya. Kung nasasaktan ka, nagdududa ka sa Kanya, sabihin mo. Kung ikaw ay nawawalan ng pananampalataya na at gusto mo nang mag-give up, sabihin mo kay Lord. Ganun ang ginawa ni Pedro at ni Juan. Hindi na nila kailangan ng yung perpekto na pangyayari sa buhay nila para lumapit kay Lord. Sabi nga, bring your full, honest self into prayer. God welcomes the real you. The real you, kung sino ka. So, dito ay makita natin na maalala ko pala yung nasunog yung aking bunsong kapatid sa Ozone Disco, 1996. 100 ilan ba sila? 174. Lahat nasunog, mga kabataan. At isa yung kapatid ko. At yung time na yon, ako ay naglilingkod na dyan sa community. Kalalagay pa lang ako na coordinator ng Hong Kong chapter. Biruin mo. Unang pagsubok ng Diyos sa akin ay tignan kung paano ako mag-react sa pagsubok. Yung pinagdaanan ko na yun ay napakabigat kung titignan ko dahil namatay yung aking kapatid, yung kapatid na bunso sa Ozone Disco. Yung gabing iyon, sinilang din yung aking panganay na anak, si Minmin, na isang espesyal. Tawag natin ngayon ay may Down syndrome o sa Pilipinas, Mongoloid. Hindi namin inasahan. Yung time na yun, napakabigat. Pero mo, paano ko maglilingkod? Elder ako ng community, tapos biglang dumating ang napakabigat na pagsubok. Anong gagawin ko? So, anong ginawa ko sa time na yon? Patuloy akong naglingkod sa Diyos. Sinabi ko kay Lord, anong gagawin ko? Binigyan mo ako ng pinayagan mo itong malaking dalawang problema na ito. Ang ginawa ko lang ay nagpatuloy maglingkod. Kung ano yung regular na ginagawa ko, nagtiwala sa Diyos. Na kahit na magulo yung emosyon ko, magulo yung aking, nako-confuse ako, ganyan. Nagdududa ako, natatakot ako. Iniisip ko pa rin ang Diyos na tatanggapin niya kung anong nasa puso ko. Alam niya sa oras na yon ay nalilito rin ako. Dahil, siyempre, pinangako niya sa akin, pag ikaw ay maglingkod sa akin, ito yung, iniisip ko pa noon, ay perfecto na buhay. Pero hindi pala. Para kang dumaraan din sa krus. Pag ikaw ay naglingkod sa Diyos, dadaan ka rin sa mga pagsubok. Pero yung mga pagsubok na yon ay kailangan mo para mas lalo pang gumanda ang iyong karakter, mas lalo mo pang makilala ang Diyos. Makatulong sa paglapit, sa paglago sa ating buhay Kristiyano. Kaya nga, ang susi pala dito, pag tayo ay gulong-gulo sa buhay, pag yung maging totoo ko lang kay Lord, sa totoo lang Lord, ito ako ngayon, galit ako sa'yo. Sabihin mo, pero keep showing up. Huwag kang tumigil sa pag-serve, huwag kang tumigil sa community. Huwag kang lumayo sa community. Alam niyo, ang community ay napaka-laking tulong sa akin, sa aming pamilya. Bakit? Dahil ang community ang siyang pinaka-pangalawang pamilya namin. Pangalawang pamilya natin. May mga times na hindi kayang ayusin ng sarili nating pamilya, pero sa community, sa tulong ng community, yung prayer ng community, naaayos ang lahat. Gumagawa ang Diyos ng paraan. Kaya, keep showing up, keep showing in the community. Huwag kang manghina o manghinawa.
So pangatlo, natutunan ko sa ating ebanghelyo ngayon, na sabi, faith often begins before full understanding. Ang pananampalataya pala ay nagsisimula kahit hindi mo pa naintindihan ang lahat. Bakit ko nasabi? Sa ebanghelyo, nung tumakbo si Pedro at saka si Juan, nauna itong si Juan dahil mas malakas, mas bata, naunahan niya si Pedro. Similip lang siya sa libingan pero hindi siya pumasok. Hinintay niya pa rin si Pedro na pumasok, ang kanyang leader. So hindi niya pinangunahan ang leader. Isa ito sa mga tutunan kong bilang isang leader sa community, yung tinatawag na respect sa mga elders natin, kasi lahat ay anointed ng Diyos. So kung may respeto tayo sa mga leaders natin, we will be blessed. Kaya ganun ang ginawa ni Juan. At nung pumasok itong si Pedro, nakita niya na wala nga si Jesus. Nakita na lang yung linen, yung pinambalot sa kanya at yung pinambalot sa ulo niya ni Jesus. At dito, nung pumasok si Juan, naniwala agad. Sabi dito sa ebanghelyo, sabi niya, and he saw and believed. He saw and believed. Kasi para kay Juan, hindi nga maintindihan, hindi pa nga buo yung isang bagay na paniwalaan na nabuhay nga si Jesus. Pero yung makita lang niya na nakatiplop ng maayos yung linen, yung damit, na para bang inayos maigi ni Jesus para ipakita na, I'm in control. Don't worry. Parang sinasabi niya na, everything is in control. Akong bahala. Parang at dito nakita ni Juan na buhay nga ang Diyos, and he believed kahit hindi pa malinaw. Sa buhay natin, may mga pagkakataon na ang labo mo Lord, di ba? Ang labo mo Lord. Bakit hanggang ngayon hindi mo pa sinasagot yung aking panalangin? Ang labo mo Lord kasi deadline na. Bakit hindi mo pa binibigay yung kahilingan ko? Ang labo mo Lord kasi naglilingkod naman ako eh. Bakit ganon? Yung relasyon naming magkapatid hindi pa rin okay. Ang labo mo Lord yung mga magulang ko. Pangako mo kung ako ay maglingkod, pagagalingin mo sila. Bakit ganon? Well, sabi nga, kahit hindi pa ganon nakikita yung katugunan ng Diyos sa mga panalangin natin, maniwala na tayo. Maniwala na tayong may magagawa ang Diyos. Kaya nga, sa Thanksgiving natin, di ba? Ang gagawin lang natin ay magpasalamat na sa Diyos na isipin na nangyari na. Yung tinatawag na yung pananampalatayang alam mo na may katugunan ang Diyos na maganda, na ikabubuti natin, kabubuti mo. So, nakita ng mga alagad, yung mga pumasok doon, yung naganap kay Jesus, na yung victory ng Diyos. Hindi na sila defeated, hindi na sila takot. Kasi nakita na nila, buhay ang Diyos. Tama nga siya. Sa pangatlong araw, mabubuhay ang Diyos. So dito, makita natin na ang kahalagan nga, sabi ko, ng community. Siguro, para sa akin, sa experience ko, sapat na yung community para maipakita na buhay ang Diyos. Diba? Parang si Juan, sapat na yung makita na nakatiklop ng maayos yung damit ni Lord para manampalataya na buhay ang Diyos. Ganon din tayo, ganon din ako. Sapat na yung Love Flock community na makita ko yung mga bawat membro na gumagalaw ang Diyos. Nakita ko yung mga yung biyaya ng Diyos. Nararamdaman ko kung paano gumalaw ang Diyos sa buhay ko mula nung ako ay patuloy na lumapit sa Diyos. Na hindi niya ako pinapabayaan. Hindi niya rin pinapabayaan yung aking pamayanan, yung aking pamilya. Kaya kapatid, sa community natin, dyan sa Love Flock, sabi ko nga,
isang pagpapatunay na buhay ang Diyos. Pag tinitingnan nakikinig lang tayo sa mga sharing ng bawat isa, nakikita lang natin yung paano maglingkod ang bawat isa. Kitang-kita na natin ang paggalaw ng Diyos. Saan ka pa pupunta? Sa Diyos. Nasubukan mo ng lahat na huwag sumama sa community. Punta ka sa mga barbecuean, punta ka sa party, punta ka sa kung saan mga social group, gathering. Anong napapala natin? Minsan, napapahamak tayo. Kung minsan, napapaaway tayo. Minsan, napapasubo tayo. Nalulubog tayo lalo sa buhay natin. Pero bakit mo iiwanan ang community na yan? Maliit man, pero ginagamit ng Diyos para padaluyin ang kanyang biyaya para sa iyo at para sa iyong mga mahal sa buhay. Iiwanan mo ba? Iiwanan mo ba ang community? Hindi. Pag iniwanan mo, parang iniwanan mo ang Diyos. Parang initsipwera mo ang Diyos sa buhay mo. Na dapat ang Diyos ang laging ating sinusundan. Tandaan, ulitin ko. Ang Diyos ang dapat nating laging sinusundan. Kung nasaan siya, dapat nandun tayo. Malala ko, meron akong gustong bulaklak sa buhay ko. Bakit? Itong bulaklak na ito ay nagtuturo sa akin paano purihin ang Diyos. Alam niyo ba kung anong klaseng bulaklak? Bumili ako nga nung isang buwan para dito sa bahay. Kung nakikita niyo ito, sunflower, di ba? Plastic nga lang. Pero tuwang-tuwa ako pag nakikita ako ng mga sunflower. Bakit? Ang sunflower marunong sumunod. Saan? Sa araw. Umaga pa lang, pag nagliwanag pa lang, nakayuko na yan at aangat na siya. Susundan na niya ang araw. Kung saan pupunta yung araw, nandun siya sumusunod. Ang turo sa akin nito ay sa buhay natin, para tayong dapat sunflower. Nasundan natin ang Diyos kung nasaan ang Diyos. Huwag natin siyang iwanan dahil ang pangako niya sa atin, if you seek me, you will find me. Tandaan natin. If you seek me, you will find me. Jeremiah chapter 29 verse 13. You will look for me and you'll find me. If you search for me with all your heart. Sa paghanap natin sa Diyos, na buong puso, magpapakita siya, magpapakilala siya sa atin. Kaya kapatid, sa Ebanghelyo ngayon, ito lang yung paalala niya sa atin. May kadiliman ka, mag-move ka, hanapin mo ang Diyos. Magtiwala ka na mayroong nangyayaring maganda sa buhay mo, kahit madilim. Kailangan gumalaw ka. You need to initiate. You need to move. Move on. Move on ka lang. Huwag kang titigil. Pumunta kay Lord. At kahit magulong isip mo, sabi ko nga, kahit hindi ka pa naka-make up, kahit na anong problema, anong bigat, anong na-stress ka, sabihin mo kay Lord. Tatanggapin ka niya buong buo. Iiyak ka, tatanggapin ka niya buong buo. Nasasaktan ka, sabihin mo kay Lord. Tatanggapin ka niya buong buo. Yayakapin ka niya, kapatid. Ganyan kabuti ang Diyos. At anong susunod? Kailangang sundan natin ang Diyos. Parang sunflower. Always following Him, always seek Him. Bakit sinabi niya? If you seek me, you will find me. At pag nasumpungan natin ang Diyos, siya na ang mahalagang kayamanan natin sa buhay. Mawala ang lahat. Pag nasa atin ang Diyos, tayo ng pinakamayaman sa lahat, sa buong mundo. Dahil only Him can satisfy our soul. Sabi niya, without me, you are nothing. Without me sa iyong buhay, walang magandang mangyari. Wala kang patutungang maganda. Seek me first, and the kingdom shall be added unto you. Unahin mo ako sa iyong buhay. At siguradong ang buhay mo ay hindi mapapariwara. Kapatid, ito ang paalala ng Diyos sa akin ngayon. Na nawa, ang resurrection ng Diyos ay magtuturo sa atin na mula ngayon,
Susundan na natin siya. Huwag na nating iwanan ang Diyos. Ilagay natin siya sentro ng buhay natin para tayong sunflower na sumusunod kay Lord.